Nasa 95% na nga pala yung mga pyesang naikabit ko dito sa nire-restore kong Yamaha RXT135. Literal na masakit talaga sa bangs yung pagbubuo nito dahil ngayon lang ako umabot ng ganitong katagal sa pagbubuo ng project bike. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo tong malapit na nating maging finished product. Bali, ito na nga pala yung day 11 ng offline papogi nito ni Project Brusco. Dahil medyo marami nga pala akong ginagawa ngayong araw, late na rin ako nakapag-asikaso dito. Bali, nagsimula nga pala ako dito sa pagpapagana ng preno sa harapan, kaya kinabit ko na nga pala yung brake arm. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkaka-adjust, bahagya ako lang tinesting kung okay na yung kapit ng preno, buti okay na. Kaya kinuha ko na nga pala yung signal light dito sa likod, dito naman yung sunod na isasalpak natin. Bali, pinasok ko nga pala yung wire nito dito sa loob ng batalya, tapos pinagapang natin sa taas, dito kasi nakalagay yung socket niyan. Medyo sumakit lang talaga yung ulo ko ng very light dahil hindi naman natin ganun kakabisado yung wirings nito, kaya medyo kinapapa talaga. May naka-ready naman tayo dito ang fire extinguisher kung may nangyaring hindi inaasahan. Pero buti na lang marunong makisama to si Project Brusco, kaya napagana pa rin naman yung signal light. At para sunod-sunod na natin mapagana lahat ng ilaw dito sa likuran, kinuha ko na nga pala yung tail light. Ito naman yung sunod na isasalpak natin. Pinasok ko nga pala yung wirings niyan dito sa pinaka bracket, tapos pinadaan ko din dito sa taas, saka ako sinalpak tong socket. Tapos konting testing lang muna, saka natin lalagyan ng nut dito sa likod para siguradong hindi na doble trabaho. Buti na lang talaga marunong makisama to si Project Brusco dahil hindi niya tayo masyadong pinahirapan dito sa likuran, sana hanggang sa matapos to. Kaya nang napagana na nga pala natin ng maayos tong taillight, ikinabit ko na nga pala yung lock nut niyan, hinigpitan ko na rin maigi. Kaya nung okay na nga pala tayo dito sa likuran, dito naman sa may bandang gitna, kinuha ko na nga pala yung side cover. Bali, dinikitan ko nga pala to ng stock decals para lalong mas maganda tignan. Yung nabili kasi natin nung nakaraan, medyo alanganin yung quality. Kaya nung nailapat ko na nga pala dun sa may taas, yung nilalagay ng goma, nilagay ko na nga rin pala yung tornilyo dito sa ilalim para siguradong hindi makalo. Pati nga pala yung side cover dito sa kanan, inilagay ko na rin dahil wala na rin naman tayo halos gagalawin dito sa gilid dahil naisalpak na rin lahat. Kaya nung nailapat ko na nga pala sa taas, kinabit ko na rin yung pinakalak dito sa baba, nilagyan ko na ng tornilyo yan. Para makita na nga rin pala natin yung halos magiging final locks nito, kinuha ko na nga pala yung gastang. Ito naman yung isasalpak natin ngayon. Kinabitan ko na nga rin pala to ng stock decals, mas lalo talaga lumabas yung kapugian niya, all stock talaga kung titignan. Tapos ikinabit ko na nga rin pala yung rubber bushing dito sa pinakadulo, diyan kasi nilalagyan ng lakyan para siguradong hindi ko malog yung tangke. Kaya nung naikabit ko na nga pala yung lock nut ng tangke, tinaypan ko na nga rin pala ng electrical tong wirings para hindi makalat tignan. Plano ko na sana tong tapusin ngayong araw, pero may mga pyesa pa kasi akong hinabol para lalong mas malinis tignan to si Project Brusco. Saktong parating na rin naman yung mga pyesang hinabol natin, kaya siguradong bukas na yung final video nito. At para makita nyo ng medyo malapitan yung mga kinabit natin na pyesa, ipapakita natin ng bahagya sa inyo. May mga iilan pa tayong ikakabit na magpapapogi lalo rito, kaya abangan nyo bukas yung magiging resulta. Yung dating halos wala na talagang buhay na motor, pero kahit papano malaki na rin talaga pinagbago sa itsura. Masasabi mo talagang kaya pa rin makipagsabayan lalo na sa itsura ng mga lumang motor sa bagong motor ngayon. So yun na nga, mag-update muna tayo para dito sa day 11 ito ni Project Brusco. So tingin ko nasa 95% ng mga pyesa nito ay naisalpak na natin. Medyo kinapos lang tayo sa oras dahil medyo nahirapan kasi tayong ayusin yung wirings, tapos yung ibang parts medyo naglambing kasi, kaya hindi natin masyadong naayos ng mabilisan. Pero ang kulang na lang dito, parang ito na lang upuan, tapos yung emblem dito sa harapan, tapos dun sa baba yung footrest, tsaka yung kicker kasi hindi pa natin naisamang i-repaint. Pero tingin ko bukas sigurado final resulta nga pala nito, sigurado makikita na natin yung kalalabasan ng magiging itsura niya. Tapos ayun, bago nga pala natin tutuloy ang tapusin, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Honda Wave. So sa nangangarap magkaroon ng motor dyan, kung gusto nyo maging bagong amo nun, check nyo lang dito sa baba kung paano, right? So ito nga pala yung Ace Game, ito yung dapat i-download nyo at mag-register kayo, tapos mag-recharge kayo kahit 100 pesos para automatic. Kapag napili kayo ng comment figure na gagamitin natin sa katapusan, ay pwede kayo magkaroon ng chance sa pumili kung si Project Kalikasan or si Project Bilog yung gusto nyong iuwi. So kung bago lang kayo dito, pag na-install nyo na nga pala, pindutin mo lang tong register. So ito yung makikita nyong mga pwedeng laruin dito sa Ace Game. Pero disclaimer, bago ko to ipakita sa inyo, tong laro na to ay libangan lang at bawal na bawal sa minor mga sir ha. So ito nga, para makapag-top up kayo dito, click mo lang tong wallet. Tapos pili ka lang dyan. Kahit 100, pwede na yan. Basta mag-recharge kayo para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan ko nung wave. Tapos ilapag nyo lang dyan sa baba. So sample na laro na meron dito. Ito yung madalas na nilalaro ko, itong Dragon vs Tiger. Check natin kung bebenasin tayo ngayong araw. So madali lang to. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo itaya. Yan, pabarya-barya. Pwede 5 piso, 10, 50, 100. Pero tayo, dahil libangan lang to, subok tayo ng
kahit 5 piso dito sa Tiger. So real time yan, kapag mas mataas sa baraha yung Tiger, dito papasok sa coins natin yan. Yan yung pwede nating ipang Jollibee dito sa laro. Alright? So ayan na, check natin kung buenas. 7, tsaka 6. So mas mataas lang ng isang numero yung dragon, kaya talo tayo ng 5 piso. So ganun talaga, paswertihan lang to. Kung ayaw nyo na maglaro, pwede naman niya, click nyo lang to. Tapos kung medyo buenas kayo at malaki na yung pinanalo nyo, syempre pinakamaganda dyan, i-out nyo na, pindutin nyo lang tong withdraw. Tapos dito yung ilalagay sa baba kung magkano yung gusto nyong i-out sa game. So ulitin ko nga sa mga nag-register dito, lalo na dun sa mga nag-top up, screenshot nyo lang tapos i-comment nyo sa baba para automatic. Once na maispatang kayo dun sa comment picker na gagamitin natin, papapiliin ko kayo kung sino yung gusto nyong ampunin, kung si Project Bilog or si Project Kalikasan. Right?